So mga gulong, andito tayo ngayon sa Barangay Talisay. Ito na yung part na pinakadulo ng isla ng Naro. At dito, nandito tayo sa bahay sa isa sa mga supplier ng mga nukus, mga pusit, mga malalaki katulad dito. Ito yung mga nahuhuli nila dito. Imagine, ganito kalaki. So dito, mabibili nyo lang yung ganito kalaki na 150 lang po. So ganito na kalaki yung pwede nyo ma-enjoy. So ngayon, subukan natin kiluhin kung magkano, kung ilang kilo to. Ito pa lang na part. So, si ma'am pala, siya po yung may-ari ng ganitong business. At syempre, try natin kiluhin kung magkano. Okay. So ganito kalaking pusit ay 0.7 kilos. So medyo malaki na at pwede nang pang pang calamares at kung anong gusto nyong pwede nyong isugba, mas masarap din to. At may mga iba pa dito, may liliit pa na pwede nating mabili kinilo. So katulad nito, may pahaba at may mataba na pusit. So, ito pala yung lumot, tapos ito yung nukus, yung pusit talaga na malalaki. Sa Bisaya, sa lokal na salita dito, kumbutan ito. So, isa ito sa mga, the best ito pang calamares. Ganito kalaki. So, makikita nyo ito sa mga 5-star restaurant. Pero magkano ito ma'am dito kung binibili yung kilo? 330 yung kilo. So imagine 150 per kilo and 330. So ganito kayaman talaga yung isla ng Naro. Yun. Tapos dito, mas pre-preserve nila, kakakuha lang nila kaninang umaga at dahil ibabiyahe nila, kanilang nilalagyan ng ice para pagdating sa kanilang paroroonan sa mga pagbabiyahe ay mas fresh pa at hindi masira yung quality ng kanilang produkto dito. Si Ma'am Edlyn Mahinay ay siya yung may-ari nito at syempre may-ari ng bahay. At syempre, isa dito sa mga first class na nagdi-deliver, nagsusupply ng mga pusit dito sa Barangay Naro. Ma'am, saan yung mga pinagdi-deliveran mo? Sa Cebu. Sa Cebu. So ma'am, kung may mga future buyer ka na mga wholesaler, baka pwede mo ma-invite. So kung gusto niyong bumili ng ng product namin, pwede kayong pumunta dito sa bahay namin. Available lagi. So anong street to ma'am? Barangay Talisay, Purok 3. Okay. So sa mga naghahanap ng pusit at iba pang mga produkto, dito lang yan matatagpuan si ma'am sa Barangay Talisay, Purok 3. Itong malaking bahay na to ay makikita nyo agad pagpasok nyo pa lang beside the IFI Church. Paano nakilala yung Naro? Kilala dito ng yung Naro, nakilala na marami ditong mga product na mga seafoods. So, napag-alaman ko kanina sa mga kasamahan natin dito kay na Kuya na every barangay ay halimbawa yung Barangay Naro, yung mga crab yung kanilang pangunahing produkto at pagdating na naman doon sa Barangay Luok, iba naman yung produkto such as scallop at dito naman sa Barangay Talisay ay ito yung matatagpo natin mga pusit at iba pang sea products dito. Ito na yung dulo ng isla, pero hitik pa rin sa yaman. Iba't ibang barangay, iba't ibang produkto at iba't ibang mapapagpipilian natin sa murang halaga lang yan. So tara, samahan niyo pa rin ako libutin uli kung ano pang mas maganda dito sa isla nila. So tara! Ilang sikat ang isla sa mga yamang dagat. Kundi isa pa din ito sa sikat yung mga agricultural products nila dito, such as mga plantation ng mga mangga. So bawat metro nakahilira talaga yung pagkakatanim ng mga mangga. At as you can see, for now, resting period po ito nila. Kumbaga, pinapahinga nila yung mga mangga para the next season talagang mas quality yung product na mailalabas ng ating mga mangga dito. So, at napansin ko din na
marami palang baka dito na naka-standby, naka-standby yun. Mga maliliit at malalaki, yung iba mga bagong panganak. Tapos soon babalikan natin ito para sa processing kung paano nila ginagawa yung pag-aalaga ng mangga. At imagine, medyo costly po ito sa pag-maintain ng ganitong mga pananim. It's because hindi ka naman talaga malulugi when it comes harvesting time. At lahat ng mga puno ay by number para alam nila kung ilang peraso at kung saan nila dapat, syempre for the quality control, kung saan yung mga punong mas marami or kung ano ito pa, from number 1 hanggang 60,000 na mga puno katulad nito na nakalagay. Andito tayo sa punong mangga na number 118. Ito po yun. Tapos doon 117, 116, 120, etc. So by numbering po sila para mas easy ma-identify yung mga bawat isang puno at kung ilan talaga lahat na nakatanim dito. At ngayon tingnan natin sa drone shot kung gaano kalaki at kalawak itong kanyang mango farm. Tara! Nalibuti ng buong Masbate, kasama sikat sa motovlog sa ating biyahe. Malamang sa ganda ng mga tanawin ay mapapasabing grabe, kaya halika na't sumali. Tara halika, nalibuti ng buong Masbate, kasama sikat sa motovlog sa ating biyahe. Malamang sa ganda ng mga tanawin ay mapapasabing grabe, kaya halika na't sumali. Tayo na maglalakbay patungo sa lugar kung saan pag nakita mo malamang ay babalik-balikan. Kaya handa na dapat mga gamit, sama-samang puntahan ang gandang malalangit. Pamihira at makikita mo dito ang kakaibang mga lugar na tsak magpapahanga. Imposible na hindi magustuhan, lalo na kapag mahilig ka bumiyahe. Masibang ko Masbate, yan ang lagi nyong tatandaan, na kahit kailan ay hindi nyo na mapapalitan. Kat sa motovlog na ang bahala, kaya sa kanya ay magtiwala. Tara halika, nalibuti ng buong Masbate, kasama sikat sa motovlog sa ating biyahe. Malamang sa ganda ng mga tanawin ay mapapasabing grabe, kaya halika na't sumali. Tara halika, nalibuti ng buong Masbate, kasama sikat sa motovlog sa ating biyahe. Malamang sa ganda ng mga tanawin ay mapapasabing grabe, kaya halika na't sumali. Tara halika, nalibuti ng buong Masbate, kasama sikat sa motovlog sa ating biyahe. Malamang sa ganda ng mga tanawin ay mapapasabing grabe, kaya halika na't sumali. Tara halika, nalibuti ng buong Masbate, kasama sikat sa motovlog sa ating biyahe. Malamang sa ganda ng mga tanawin ay mapapasabing grabe, kaya halika na't sumali. I know